I remember one subscriber who shared testimony with me regarding dun sa application niya sa kanyang credit card. After passing the application at the website of the bank, tinawagan siya. So, ang akala niya, yun yung isang signal that she'll be approved soon. Only to find out, hindi siya na-approve. Denied yung kanyang credit card application. Now, ano nga bang reasons behind kung bakit nadi-disapprove or nadi-deny yung ating mga credit card application? Of course, may dahilan ng bangko. And ngayon, pag-aaralan natin yon para mabigyan tayo ng idea kung bakit there are times when after passing our credit card application, even with complete attachments, nadi-deny pa rin. Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Ayun na nga, isa sa mga frequently asked questions yung bakit nadi-deny or nadi-disapprove ang ating mga credit card application. Nakaka-disappoint naman talaga after passing the documents that has been required by the bank from us, attachment doon sa ating credit card application, nadi-deny pa rin tayo. So today, we're going to study or to learn ano ba yung mga reasons kung bakit nadi-deny or nadi-disapprove ang ating mga credit card application. So if you are interested, please tune in. Kung minsan, ang akala natin, mababa kasi ang monthly income natin. Pero madalas, may hidden factors na hindi natin alam. And yes, kung naghahabol ka ng approval this year, panoorin mo ito hanggang sa dulo. Okay, now, let us proceed. Ano ba ang number one reason? Okay, number one, yes, it's true. Mababang income. Pero hindi yon ang talagang factor kung bakit nadi-disapprove ang application mo, kundi yung stability ng trabaho. Maaring bago ka lang sa trabaho na yan, titignan ni bangko ilang years ka na sa work na yan. At kung ang nakalagay dyan sa mga documents attached ay 2 months, 3 months, medyo dehado talaga ang application natin. Years in the service or years in your work matter. O kaya ang trabaho natin ay freelance with no proof. So wala tayong maibigay na proof na tayo ay freelancer or we are doing our own business like self-employment. Okay, so kapag wala tayong proof na meron tayong trabaho, yan din ang isang factor kung bakit nadi-disapprove ang application natin. O kaya yung salary natin not verified. Paano naman yung salary not verified? May in-indicate ka doon na salary mo, pero nung verify sa pinagtatrabahuan mo, hindi naman talaga yun yung sahod mo. So yung salary na in-indicate mo doon sa application mo ay hindi siya verified kasi hindi naman yun yung tamang salary mo. Yan yung isang reason kung bakit nadi-disapprove ang ating mga credit card application. But don't you worry, meron tayong tip dyan. So ano ang tip dyan? I-submit ang ating ITR, COE, or bank statement para may pakita ang consistency and stability ng ating mga income or trabaho. Number 2 reason, no credit history or thin credit file. Usually, nangyayari ito sa mga baguhan or yung mga aplikante na newbie natin. And totoo ng ating mga first-timers usually ang nadi-disapprove dahil wala pang basis si bangko na i-trust ka. Parang job interview na walang experience. At ano naman ang tip natin dyan? Start with secured credit card or yung tinatawag na SCC, Secured Credit Card Application. Sa secured credit card application kasi walang masyadong hinihingi si bangko. Dahil ang security ni bangko
from you is yung amount na ide-deposit mo sa kanila. So, by depositing a certain amount, and si bangko naman will be giving you a credit limit, siguro mga 70% or 90% from the amount that you have deposited with them, yun yung magiging credit limit mo. And dahil nga meron kang dineposit na amount sa kanila, hindi na mag-aas ng kung ano-ano si bangko. Like yung credit history mo, credit score mo. Sa SCC, enough na yung amount na dineposit mo sa kanila as their security na pwede na silang mag-start to trust you. Pero still, nakadepend kung paano pa rin ang payment mo. Next, you have to start building your credit. Kapag meron kang magandang credit history, especially kung meron kang mga loans in the past na naging maganda naman ang history mo with them, then there's a possibility na pwede kang ma-approve sa iyong credit card application. Kaya you need to be very responsible in paying your loans mo kung meron man sa iba't ibang lending institution, those matter. Kaya i-build natin ang ating magandang credit record. Number 3, bad credit score or missed payments. Kapag may mga past loans or credit card bills previously na hindi mo nabayaran, nagbibigay yon ng hindi magandang record sa'yo, yung mga missed payments mo. Dahil dyan, mababa ang credit score natin. Factor din yung late payment, charge-offs, and past cancellations. Kapag meron kang mga kinancel na credit cards in the past, nakaka-affect yan sa credit score natin. Ano ang tip natin dyan? Pay on time for 6 months bago mag-apply ulit. Number 4, too many applications in a short period. Yung gusto mo kasing magkaroon ng credit card, so nag-apply ka sa iba't ibang bangko. Sunod-sunod, nakaka-affect din yon sa ating approval. May mga records tayo sa mga ganon. Magre-reflect yung pangalan natin, kung ilang beses tayo nag-apply ng credit card sa bangko na yan, sa bangko na to. Kaya kung minsan, nadi-disapprove yung ating credit card application. At ano ang tip dyan? One at a time. Okay, kapag nag-apply ka ng isang credit card from this bank, okay, hintayin mo muna na ma-approve ka or ma-disapprove ka bago ka mag-apply ulit. Actually, ang requirement is try applying 6 months after your disapproval. Okay, para ma-refresh yung record mo. And with that, hindi makaka-affect yan sa record mo. Hindi makaka-affect sa credit score and sa credit standing mo. Okay, yung 4 na bagay that I have discussed with you, sana po ay ma-put you into record and then matandaan nyo and then ulit-ulitin nyo ang video na to para ma-remind tayo sa mga factors that can affect the disapproval of our credit card application. Ganyan kaigse ang ating video for today. Maraming salamat for tuning in. I hope nakapag-iwan ako ng mga reminders, powerful information para malaman natin kung ano yung mga factors kung bakit na-disapprove ang credit card application ng isang client. With that, bago tayo mag-apply, tignan natin kung yung mga factors na yon nasa atin. At kung nasa atin yung mga factors na yon, kailangan i-improve muna natin. Alright? So, make sure na okay lahat ang ating mga documents. Meron tayong proof of income, proof of employment, and make sure na lahat ng mga isusulat natin sa ating application ay totoo. Especially with regards to our salary. Kasi malalaman din ni bangko yan pag tumawag yan sa trabaho mo or sa company or sa agency kung saan ka nagtatrabaho. They will be able to know the truth regarding your monthly or basic salary. Kaya kailangan very honest tayo sa ating mga isusulat sa ating credit card application. Muli maraming salamat po sa inyong lahat and sana dun sa mga hindi pa nag-subscribe dito sa ating YouTube channel ay makapag-subscribe na. And always, do not forget, tap the notification bell down there so that you'll always be notified kapag meron tayong bagong video. You can drop your comments here. You can ask questions. Kung gusto niyo ng clarification, you can just drop your comments here. Maraming salamat and always remember,
Kahit anong klaseng pagsubok meron tayo sa buhay, life is beautiful because God is so good. Bye everyone!